Isang musikal na simbolo ang lumutang sa ere at sa isang iglap, nabuo ang gintong harang sa paligid nila at sa loob nito, makikita si Lizu. Captain bilisan mo, level 1 lang ang defense aura ko. Hindi ito magtatagal. Ang pawis ay tumutulo sa noo niya habang nanginginig ang mga daliri. Patuloy sa pagtugtog ng mahikang awit upang mapanatili ang harang. Isang sigaw ang narinig mula sa langit. Ang martilyo ng Undead Commander ay bumagsak muli, tinamaan ang barrier ng buong puwersa. Ang golden barrier ni Lizu ay tuluyan ng nabasag na itapon siya sa hangin, sumalpok sa lupa at gamulong, ang kanyang harp ay tumalsik palayo. Kitang-kita ni Lin Tianhao ang pagkabasag ng harang. Nagningis ang kanyang mga mata at sabay taas ng kamay, binuo niya ang huling seal formation ng kanyang ritual. Ang pulang espiritu ay sumirit ng enerhiya at ang mga tanikalang dugo ay mabilis na umikot sa braso ng halimaw sa bawat higpit. Mula sa lupa bumalat ang asul na enerhiya ni Tianhao, naghalo sa pulang binding, isang kombinasyon ng blood magic at holy chant. Chant, it's done. Sumabog ang bughaw na liwanag mula sa kanyang katawan at ang tanikala ay biglang umilo ng matindi, nagkaroon ng energy feedback loop papunta sa Undead Commander. Ang halimaw ay napaatras. Mula sa gitna ng enerhiya, isang nilalang na may mahaba at puting balahibo at sungay na kumikislap sa bughaw na liwanag ang dahan-daang lumitaw. Ang Roman Corps Leader ay biglang umingay, ang katawan nitong puno ng sugat ay kumikislap sa itim at lila. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang apoy ng impyerno. Suchinger, mahina na ang sabi. Masama ito. Ang Roman Corps Leader ay pumasok na sa ikalawang yugto. Lin Tianhao, mas mabuting tumakbo ka na. Ngunit si Tianhao ay hindi umatras, tumayo siya, tumitig sa halimaw, at marahang iniutos. Unicorn, hurry! Mula sa sungay nito ay bumuo ng spin ng blue energy spiral, isang simbolo ng holy domain. Ang Roman Corps Leader ay tumili sa galit at sinubukang samalag, ngunit sa bawat pagtama ng bughaw na liwanag ang balat nito ay nagyayelo. Ang unicorn ay tumalo ng sungay nitong nagningning sa malabughaw na apoy. Sa isang iglap tumagos ito sa dibdib ng halimaw direkta sa corrupted red crystal. Hindi posible ang boss na may 30,000 HP na matay ng isang atake lang. Unicorn. Sigaw ni Tianhao habang nilapitan ang nilalang. Hinaplos niya ito. Ayos ka lang ba? Lumabas ang status window. Special Frost Unicorn Beast Level 1 HP 500 Attack 20 Agility 15 Deafness 10 Skill Charm Pierce Ultimate Skill Rainbow Horn. Kamangha-mangha. Natalo mo ang leader ng Roman Corps, ang galing mo. Nakangiting sabi ni Tianhao habang niyayakap ang Frost Unicorn. Maya-maya, lumapit ang pulang slime at samampas sa balikat ni Tianhao. Ikaw rin, salamat sa tulong mo, ani niya na may ngiti. Kung wala ka siguro giniling na kami ngayon. Lumapit si Lin Tianhao kasama ang kanyang dalawang alagang espiritu, ang Frost Unicorn at ang Crimson Slime, sa mga sugatang kasama. Are you guys alright? Suchinger, mahina ang ngiti. Hindi ko akalaing ililigtas mo kami ulit. Iyan ba ang bago mong summoned beast? Sa tabi niya, si Suching ay halos hindi makapaniwala habang tinititigan ang kumikislap na sungay ng unicorn. Level 1 natalo ng summoned beast ang isang high-tier boss. Nakakatakot yan. Si Tianhao ay tumawa ng banayad, pawisan ngunit mayabang sa loob. Hindi ko rin alam na ganito kataas ang damage nito. Habang sinusuri ni Suchinger ang sitwasyon, napansin niyang kakaiba ang aura ng halimaw. The Roman Corps Leader is a dark attribute monster, pero ang unicorn mo ay dual attribute light at frost. Kaya siguro ganun kalakas ang tama natural advantage. So that's the case. Biglang lumabas ang system sa ere. Congratulations to the adventurers for successfully killing the Wandering Corps Leader boss. Nagulat silang lahat, lalo na't sabay-sabay itong narinig sa buong dungeon. Lin Tianhao, Lizu, Suchinger, at kasunod nito ay isang serye ng asul na text panels na kumikislap. Evaluating rewards. Difficulty. Nightmare rewards double clear count. First clear bonus clear time. 3 hours 27 minutes time bonus attack. 1 hit kill attack bonus evaluation complete. Hidden equipment will drop. Habang kumikislap ang dilaw na liwanag ng gantimpala, napasinghap si Lin Tianhao. Ito ay, ang paligid ay biglang naglaho, lahat ay nilamon ng itim na liwanag. Nang imulat niya ang mata, nasa loob na siya ng isang malawak at madilim na espasyo. Saan ako? Bulong niya, habang ang tinig ng sistema ay umalingaw-ngaw sa hangin. Mula sa kawalan, lumitaw ang isang kabong kulay ube, kumikislap at may mga nakaukit na mukha ng mga kaluluwa na umiiyak at tumatawa. Biglang lumitaw ang system. Equipment name. Purgatory Spirit Cube Tem Rarity. Legendary Node. Summoner Exclusive Equipment Stats provided. Attack, -30 Defense.
50 agility 60 mana dagdag 200. Ano ito? Bakit may negative stats ang legendary equipment? Kumunat ang kanyang noo habang tinitingnan ang kumikislap na cube. Ngunit bago pa siya makapag-react muli nagbago ang panel sa harapan niya. Active effect isang matapos talunin ng sinumang kaaway, ang kanilang kaluluwa ay maaaring selyuhan at iimbak. Maaaring ipatawag ng may-ari ang mga espiritu ng kaluluwa sa labanan. Active effect 2 sa pamamagitan ng pagkonsumo ng 5 kaluluwa, ang kaluluwa ng namatay ay maaaring ikabit sa anumang nilalang na ipinatawag. Active effect 3 unlocks at level 10. Passive effect 4 unlocks at level 20. Description: isang espiritu mula sa lupain ng kadiliman, tagapag-alaga ng mga ipinagbabawal na kasalanan. Teka, ito ba? Napahawak siya sa baba. Tawagin ang mga kaluluwang espiritu sa labanan. Ibig sabihin, maaari kong buhayin ang mga kaluluwa ng mga natalo kong kaaway at gamitin sila sa labanan. Sa gitna ng dilim, tumitig si Lin Tianhao sa kumikislap na liwanag na lumulutang sa harap niya. Habang nakataas ang kamay, biglang bumuga ng itim na apoy ang cube at sa loob nito, may nagliwanag na hugis ulo ng halimaw ang Roman Corps Leader. System Prompt: Nightmare Rank Leader Soul dagdag 1. Ngumiti si Tianhao. Kung ganito, hindi lang pala ito pang summon. Pwede kong gawing armas ang mga kaluluwa. Ngunit bago pa niya maipagpatuloy, isang puting anino ang mabilis na tumalon mula sa gilid, isang puting espiritu na may malalobong pangil ang umatake. Agad siyang umatras, ngunit huli na isang puting nilalang ang lumundag sa kanya at pareho silang bumagsak sa yelo. Su Qinger. Nakapatong sa kanya ang dalaga, tumatawa ng banayad habang tinatakpan ang bibig. Tinakat ba kita? Akala ko isa ka na namang halimaw. Wait, hindi ba spiritual cat ka? Bakit naging lobo ka? Ngumiti lang si Su Qinger at nagsabi, akala mo ikaw lang ang may hidden equipment? Ako rin meron. At biglang lubas ang system. Equipment name: Immortal Bird Feather, Rarity. Epic Class Restriction. Druid Exclusive, Stats. Attack X2, Agility X2. Wait, Attack at Agility X2? Mas mataas pa yata yan sa akin. Seryosong reklamo ni Lin Tianhao habang nakatingin sa sariling Purgatory Cube na puro negative stats maliban sa mana. Lumabas sa harap niya ang kumikislap na panel. Passive effect: lahat ng Druid transformations ay tumatagal ng 2 beses na mas mahaba. Active effect 1, gamitin ang kapangyarihan ng Frost Wolf para sa bilis. Active effect 2, gamitin ang lakas ng Brown Bear para sa halimaw na puwersa. Active effect 3, gamitin ang apoy ng Immortal Bird upang maging Immortal Bird Fighter. With side effects. Immortal Bird Fighter. Napanganga si Tianhao, ano yun, parang phoenix na may boxing gloves. Tumawa lang si Qinger, natatawa sa reaksyon niya. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa asaran, may tumawag mula sa di kalayuan. Lin Tianhao, Su Qinger. Paglingon nila lumitaw si Li Zhu. Habang may maliit na lumilipad na diwata sa tabi niya. Lumapit si Tianhao, nakakunot ang noo at nagtanong, ano yan? Lumitaw ang maliit na nilalang na kumikislap sa lilang aura, isang diwata na may pakpak ng liwanag at buhok na tila usok ng bituin. Mula ngayon, mapoprotektahan din kita. Sigaw ni Li Zhu, halos manginig sa tuwa, dagdag pa niya. Ang bagong kagamitang nakuha ko mukhang makapangyarihan. Lumabas ang interface sa hangin. Equipment name: Sakron's Magic Hat. Equipment quality: Rare. Set name: Sakron's Magic Vanguard. Set includes Magic Hat owned, staff, robe, necklace. Attributes: none until full set is equipped. Akron. Sino yun? Tanong ni Tianhao, nakakunot ang noo. Hindi ko pa siya naririnig. Dagdag ni Su Qinger. Pagkatapos nating tapusin ang piitan na ito, tanungin natin ang guro. Mungkahi niya, kalmado ngunit may panganib ang tono. At napalinggan si Lin Tianhao sa system. Passive effect 1, summons a protective spirit, triples all magic effects. Sakron will actively attack. Active effect 1, lock. Active effect 2, lock. Si Sakron, tanong ni Tianhao. Ang diwata, nakaupo sa dulo ng sombrero, tumawa ng mahina. Masasabi mong ako na lang ang natitira sa kanya, at pinili ko siya bilang aking bagong Panginoon. Napatingin si Lin Tianhao sa kanyang cube at nagsabi, kung ikukumpara rito mas mahina ang Purgatory Spirit Cube ko. Lumingon si Tianhao sa kanyang mga kasama. Ang swerte namin at nandito ka habang hinahaplos ang ulo ng unicorn. Ngumiti si Su Qinger at hahawakan niya sana ang unicorn pero ito ay umiwas. Napalingon ang lahat nang makita si Li Zhu yakap-yakap ang unicorn na parang stuffed toy. Ang lambot mo, sabi ni Li Zhu, nakangiti na parang bata. Si Su Qing inis na nagsabi, hoy, bakit ayaw mo kung haplusan ka? Nakataas ang kilay at tumalikod na lang habang umiiling. Habang nagkakatuwaan ang grupo, tiningnan ni Tianhao ang paligid. Umalis muna tayo rito, sabi niya.
Biglang tumindi ang kahirapan ng Abyss at hindi natin alam kung bakit. Lumabas ang interface sa harap niya isang malinaw na asul na mensahe. Sabay pindot sa leave. Sa isang iglap, bumalat ang liwanag na parang teleportation field sa kanilang tatlo. Li Zhu, Su Qinger, at Tian Hao kasama ang kanilang mga espiritu ay unti-unting naglaho sa gitna ng puting yelo. Mula sa loob, unti-unting lumabas ang tatlo kasabay ang mga espiritu nilang kumikislap pa sa enerhiya. Pagdating nila sa plaza ng Dungeon Gate, napalibutan sila agad ng mga estudyante at guro ng akademya. May lumabas. Ang ganda. Nako, pwede ba natin itong panuorin? Ang ganda, parang isang diyosa. Sigaw ng isang estudyante na may mga pusong mata, halos nosebleed sa tuwa. Si Lin Tianhao, na nakatayo sa gitna, ay tila naguguluhan. Ha, bakit parang may mali sa tingin nila? Napatingin siya sa paligid, at nakita niyang lahat ay nakatitig sa likuran niya. Paglingon niya ang mata niya ay lumaki. Ang unicorn nagkatawang tao, nakasuot ngayon ng maladyosang kasuotan, puting bestida na may mga sintas na asul, at aura ng yelo na naglalagablab. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng marka ng hamog sa sahig. Tahimik ang lahat, hanggang sa si Tianhao na biglang nagdugo ang ilong sa sobrang gulat. Ang mga alon ng aura nito ay sobrang lakas banayad ngunit nakakapanindig balahibo. At nang magsalita ito tila boses ng hangin sa gitna ng taglamig. Master, hindi mo ba ako nakikilala? Ang kanyang mga mata ay dahan-daang bumaba sa sungay sa noo ng dalaga at sa isang iglap, ikaw ba ang unicorn? Pula ang kanyang mukha. Sa sobrang kaba at gulat, tuloy-tuloy ang pagdugo ng ilong. Ang mga tagapagturo at mga disipulo ng akademya ay nagmamadaling ayil ang mga sugatan. Guro, hindi maganda. Anong nangyari? May kakalabas lang mula sa rioteng Black Abyss. Mayroon bang nasugatan? Halika na, wag na tayo mag-aksaya ng oras. Walang nasugatan. Buhay pa sila. Ano? Nabigla ang guro. Sa loob ng maraming taon, walang sino mang nakalabas doon ng buhay. Ngunit ngayon, isang nilalang ang lumitaw na may dalang hindi maipaliwanag na divine aura. Lahat sila ay napaatras, at sabay-sabay na lumitaw ang mga status panel sa hangin, isang sistemang matagal nang hindi nakita sa akademya. Ang mga mata ng lahat ay nagulat habang binabasa ang kumikislap na mensahe. Congratulations, Lin Tianhao, Su Qinga, at Li Zhu, sa paglampas sa beginner rank Black Abyss. Cold Valley Abyss. Difficulty. Nightmare. Tahimik ang lahat. Ang Nightmare rank ay isang antas na kahit mga guro ay bihirang makaligtas. Habang ang mga tagapagturo ay natigilan, si Lin Hao naman ay nagulat nang marinig ang marahang boses mula sa kanyang tabi. Greetings, Master. Ang Diyosang unicorn ay bahagyang yumuko sa kanya. Ang mahabang buhok nito'y umalon kasabay ng malamig na hangin. Ngunit sa halip na maamo, nanigas si Lin Hao nanginginig at namumula. Wag kang pumunta dito. Ngunit lumapit pa lalo ang Diyos sa hawak ang kamay niya nang may kalambingan. Master, ayaw mo na ba sa akin? Nanginginig ang kanyang tinig, tila may halong lungkot. Si Lin Hao naman ay halos mapasigaw, itinaas ang kamay at nanginginig. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, wala ka nang kailangang gawin. Sa di kalayuan, nanunood sina Su Qinger at Li Zhu. Ang yunay nanlilisik ang mga mata, habang ang isa naman ay nakataas ang salamin at tila hindi makapaniwala sa nakikita. Qinga, nakikita mo ba ito? Tahimik lamang si Su Qinger, ngunit halata sa ekspresyon niya ang selos. Mula sa gilid, maririnig ang mabigat na boses ni Su Qinger, ang mga mata niya ay kumikislap sa asul na apoy ng galit. Lin Tianhao, ikaw manyak ka. Tatlong sinag ng liwanag ang tumama sa hangin. Si Lin Hao ay nasa lupa, nanginginig at nagrereklamo habang hawak ang pisngi, umiiyak. Sa tabi niya, mahinahon namang lumapit si Li Zhu, ang kanyang magic staff ay kumikislap ng gintong liwanag. Lin Tianhao, ayos ka lang ba? Gusto mo bang maglagay ako ng mahika para sa pagpapagaling sa'yo? Tumingala si Lin Hao at sa loob ng ailaang segundo ay napalitan ng tuwa ang kanyang mukha. Si Li Zhu pa rin ang pinakamagaling, hindi tulad ng Su Qing na yun mabagsik siya. Ngumiti si Li Zhu habang kumikislap ang healing spell. Wala lang yun, hindi ba normal lang sa mga miyembro ng team na magtulungan? Bago pa man makapagsalita si Lin Hao, biglang lumapit si Su Qinger, hinayla ang unicorn palayo. Habang abala sila, isang misteryosong presensya ang naramdaman ni unicorn. Unicorn, anong nangyayari? Tanong ni Tianhao, nakakunot noo. At doon nila nakita ang isang grupo ng matatandang lalaki na dumarating na kasot, seryoso, at puno ng autoridad. Ang punong guro, si Su Qing, napatingin sa matanda. Si Feng Yun, anong ginagawa niya rito? Ngunit bago pa makapagsalita si Tianhao, todo energy si Li Zhu, nandito po kami. Sabay taas ng kamay. Napanganga si Tianhao at halos sabay silang napahinto sa takot nang lumingon ang punong guro. Bago pa lumingon si Feng Yun, isang bugso ng asul na liwanag ang biglang bumalat sa paligid. Lumitaw ang mga nilalang na animoy anino, may pulang mata at malamig na enerhiya.
Halos sabay na nagulat sina Su Qing at Tianhao habang hinahatak sila ng mga nilalang na yon. Naiwan ang punong guro, tahimik na nakatingin sa kawalan tila nag-aalala ngunit hindi nagpakita ng emosyon. Nagulat si Tianhao sa gitna ng makapal na kagubatan. Sa tabi niya ay isang pamilyar na tinig. Huwag kang maingay, baka makita tayo. Siya pala ay ang guro ni Tianhao. Habang tinutulungan siya ng guro, biglang lumitaw si Su Qing handang umatake. Sino ka? Anong kailangan mo kay Tianhao? Ngunit agad siyang pinigilan ni Tianhao. Sandali lang, siya ang guro ko. Napahinto si Su Qing, ngunit baka sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Sa di kalayuan, si Unicorn ay maingat na nakamasid, habang ang guro ay nakikipag-usap kay Tianhao tungkol sa nangyari. Sa tanong ni Tianhao, sumeryoso ang mukha ng guro. Ang Black Abyss, nagwala at maraming namatay. Ramdam nila ang bigat ng kanyang mga salita. Ngunit bago pa makasagot si Tianhao, tumalim ang tingin ng guro at itinuro siya. At base sa lahat ng nakita ko, ikaw ang dila ng lahat ng ito. Ha? Ako? Bulalas niya, halatang naguguluhan. Habang si Unicorn ay tahimik na nakatingin, may bahid ng pag-aalala sa mga mata. Biglang itinuro siya ng guro at nagtanong, yung unicorn na yan, gumawa ka ba ng kontrata rito habang nasa loob ka ng Black Abyss? Napatango si Tianhao, medyo kinakabahan. Oo, pero paano mo nalaman? Ang guro ay napabuntong hininga, hawak ang baba na parabang sinusuri ang sitwasyon. So totoo nga, gumawa ka ng kontrata at napisa mo pa yung itlog. Para bang alam niya kung gaano kalalim ang problema. Pagbalik niya kay Tianhao, bigla niyang hinawakan ito sa balikat, anak, tapos ka na. Wala kang ideya kung anong kaguluhan ang pinasok mo. Napaigtad si Tianhao. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ganat bago pa siya makasagot, unti-unting dumilim ang paligid, mga anino na may pulang mata ang nagsimulang lumitaw sa likuran niya. Found you. Isang malamig na boses ang bumulong mula sa likod niya. Sa gitna nila, naglakad ang isang matandang lalaking may puting buhok at suot na monocle ang punong guro mismo. Agad niyang iniutos na paatras sina Tianhao, Su Qing, at Li Su habang pinalilibutan sila ng mga gwardya. Ang guro ni Tianhao ay nagulat, hindi makapaniwala. Wait, sino ang nag-utos nito? Ngunit nang lumapit siya at makita ang matanda, namutla siya. Ang punong guro ay tumingin sa kanya ng malamig. Bakit ka nandito? Lumayo ka, hindi ito sakop ng trabaho mo. Nanginginig ang tinig ng guro, pilit na nakangiti. Junior brother, pakiusap makinig ka muna. Estudyante ko si Tianhao. Siya ay mula sa ating paaralan. Nagulat si Tianhao sa narinig. Junior brother, ibig sabihin, magkadisipulo sila, ang guro ko at ang punong guro. Ngunit bago pa siya makapagtanong, nagsalita muli ang punong guro na may autoridad na nagpalamig sa paligid. Simula ngayon, inaanunsyo kong ang tatlolin Tianhao, Su Qing, at Li Su ay pinalalaya sa akademya. Lahat ay napatulala. Si Li Su ay napaluhod sa lupa, umiiyak ng, no way, hindi totoo ito. Habang si Su Qing ay galit na humakbang palapit, sigaw niya, sa anong basehan? Ang matandang punong guro ay tumingin sa kanya ng malamig, at sa isang mariing tinig ay sumagot, sa basehang ako ang punong guro ninyo. Hindi napigilan ni Tianhao ang sarili. Principal, gusto mo kaming paalisin ng walang investigasyon? Hindi yun makatarungan. Lumapit din ang guro niya at sumabat, tama siya, junior brother. Kahit ikaw ang punong guro, hindi mo basta pwedeng paalisin ang estudyante ng walang dilan. Ngunit ang punong guro ay nanatiling tahimik, at ang mga mata ay malamlam parang may tinatagong mabigat na dilan. Nagpatuloy ang guro, desperado. Bukod pa ron, may S-class talent siya. Isa siyang henyo na lumilitaw lang isang beses sa loob ng isang siglo. Gusto mo bang itapon ang binang estudyante? Galit na sigaw ng punong guro habang tinutulak palayo ang kanyang kapatid sa akademya. Tumabi ka, ano bang alam mo? Kailangan kong kunin sila ngayon din. Nagulat ang lahat sa kanyang desperadong tono, at tila may kinatatakutan. Sa kanyang isipan, nauubusan na ako ng oras. Hindi na niya kayang magpaliwanag. Parang may paparating na panganib na siya lang ang nakakaalam. Habang binabantayan ng mga gwardya sina Tianhao, Su Qing, at Li Su upang dalhin palabas ng akademya, biglang tumigil ang lahat nang marinig nila ang matinis na sigaw ng dalagita. Wait, lumingon siya pawis at nanlaki ang mga mata. Maging sina Tianhao ay napahinto ang hangin ay biglang lumamig. At may dumating na presensya na hindi pangkaraniwan. Ang dalagitang na may gintong buhok at mapanuyang ngiti ay ngumiti sa kanya. Ikaw pala ang summoner na nakalusot sa Nightmare Difficulty Dungeon. Ang gwapo mo, napatigil ang lahat. Ang punong guro ay hindi makapaniwala ang taong ito, ang dumating, ay mula sa Central Guild, isang organisasyong mas mataas pa sa mismong akademya. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Tianhao sa dalagita na bagong dating. Medyo nagkakamot pa siya ng ulo, halatang naguguluhan. Little girl, sino ka? Biglang nagdilim ang mukha ng dalagita at sumigaw, what? Little girl, ako si Anjing Yao, prinsesa ng DuPont Royalty. Ang pangalan ng DuPont Royalty ay kilala sa buong imperyo
bilang isa sa pinakamakapangyarihang dinastiya, ngunit si Tianhao ay kumamulang sa ulo at kalmadong sumagot, DuPont Royalty, wala akong ideya kung ano yun. Halos matamba ang mga tagasunod ni Jing Yao sa narinig, walang takot, walang galang, at tila hindi alam ang bigat ng pangalang yon. Lumapit ang punong guro at yumuko, pawis na pawis. Miss Anne, ang sospek ay hawak na namin. Dadalhin ko na siya para sa investigasyon. Ngunit malamig ang tinig ni Jing Yao nang sumagot, hindi na kailangan. Hayaan mo na sila. Ang lahat ay nagulat lalong-lalo na si Tianhao. Bakit biglang pinapalaya siya ng isang prinsesa? Ngunit bago pa man siya makasagot, lumapit ang kasamang dalaga ng prinsesa, isang mataas, seryosong dalaga. Ipinakita nito ang isang lumang pergamino. Ito ay isang teleportation scroll papunta sa Black Abyss Valley. Dadalhin namin sila roon. Nanlaki ang mata ng isa sa mga guro. Black Abyss. Ang dungeon na yun ay para sa mga antas 20 hanggang 50. Si Lin Tianhao ay level 10 pa lang. Mamamatay siya ron. Ahimik ang lahat habang nakatitig sa maliit ngunit mayabang na dalagita na nakabihis ng mamahaling itim na bestida. Magsasaka. Galit niyang tinuro si Tianhao, habang nakataas ang kilay na parang insulto sa buong pagkatao niya. Ipinag-uutos ko sa'yo, sumali ka sa DuPont Royal Family Rift Valley Black Abyss Exploration Team. Tahimik si Tianhao ng aylaang segundo, saka lang nagtaas ng kilay. Pasensya na, pero hindi ako interesado. Magsasaka. Anong sinabi mo? Pilit na humaharang si Principal Feng, nakataas ang kamay. Bagaman ayaw kong sirain ang magandang mood ng prinsesa, estudyante ko pa rin siya. Kailangan namin siyang ibalik. Mariing tumingin si Jing Yao, halatang naiinis. Naiinis ako sa mga taong sumasabat habang nagsasalita ako. Lumapit ang dalagang may pilak na buhok, ang matikas na tagapangalaga ng prinsesa. May hawak siyang mahiwagang aura. Principal Feng, hindi mo ba sila pinaalis sa paaralan? Hindi pa opisyal na napoproseso ang expulsion nila. Kaya, estudyante ko pa rin sila. Unti-unting nagdilim ang paligid. Ang aura ng maid ay kumikislap sa lilang liwanag, at ang kanyang tinig ay lumalim, puno ng banta. Principal Feng, nilalabanan mo ba ang kautusan ng royal family?